kayo dahil bilang kanan. So, unang panahon, isang malaya kaya, may isang napakagandang Reyna, na si Reyna Esther. Napakaganda, si Reyna Esther. Makapamatawag niya isang hari na si Hari Xerxes. Isang araw, may nabanggit sa kanya ang kanyang katulong. Nakita niya ang kanyang pinsan sa labas ng palasyo umiiyak. Pinapunta niya ito kay Mordecai. Ang itinanong kung bakit siya nagkakaroon. Pinuntahan naman ni Ada ang Mordecai sa labas ng palasyo. Ginagawa nito ang buong pangyayan. Pati ang nalagay naman sa hari. Mapatay lang ang mga hulo. Binigyan pa siya ng Mordecai ng isang kopya ng ulat ng hari para makita niya. Pinakiusap pa nila sa liwanag ni Esther ang buong pangyayan. Ang ipagbigayan lang sa hari. Pagkatapos sa kanilang pagkakasama, nabalik si Hana kay Esther. At sinalay lahat ng sinabi ni Mordecai. Lahat ay pinabalik niya ng Mordecai at ang ito ang alam sa lahat ng mga batas ng kaharian ay walang tinatanggap. Sino mang bakit sa hari, maging lalaki o hari, nang hindi sinasatawag, ipapatayin, maliban o ipapatayin sa kanya ang itong sete. At ako'y sa araw na hindi sinasatawag ang hari. Nang matagal ang Mordecai o sa pag-enter, medyo naman ang sinasabi niya. Huwag mong akalain ng magsalita, kahit ikaw ay asawa ng hari. Pag itinagbalang-bahalan mo ang pag-irait ito, tiyak na kayo magbili ka kami sa mga hulo. Ngunit ikaw at iyong akal ay nandito. Ano mali ito? Makakamang sa kailan para sa isang pagkakal sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, sinasabi sa Esther kay Mordecai, isunin mo ang lahat ng hulo sa tutan at ipagkalimutin mo ako. Huwag kayo kakain o iinom sa loob sa pagkakaraw. Magkakalimutin kami ng aking mga katulong sa hari. Pagkatapos, nalagang ako sa hari dahil ito'y lalabas sa hari. Mamatay na ang mga batay. Kumain si Mordecai at ginawa ang aking sinabi. Lumipas sa 3 araw, mula sa pagsasabi ni Esther at Mordecai. Itinuot ni Esther ang kanyang pagsuotan ni Reyna at sumayo sa bumagal ng hari. Sa tapat ng ilahan ng hari, nakalulong sa oras. Sa trono ng hari, pangarap sa sikuan ng palasyo, nakalulong siya ng mga Esther. Inunulian nito ang kanyang sentro. Lumapit na ng Esther kung ito ang buhay ng sentro. Tinanong ng hari, bakit saan Reyna? Sabihin mo kung ano ang isip mo at ibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking Esther. Sumagot si Esther, kung mamarapatin ng mahal ng hari, inaanyayahan ko kayo at siyanan sa isang pili na inihanda ko para sa inyong karangalan. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para pumunta ang ibig ni Esther. Lumalo na ang hari at siyanan sa ibig ni Esther. Habang sila nag-iinuman, tinanong ng hari si Esther. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo ibigay ko lahat. Kahit ang kalahati ng aking kailangan. Sumagot si Reyna Esther. Kung nakalulog ako sa inyong mahal-mahal at kung inyong mamalakati, ay hindi na ako at ang aking lahi. Ako po at ang aking lahi ay pinagiging
pagiging pinagpili para sa pinagpili lamang, pagkasa walang ibu sa puso. Sapagkat ang malalaman ng hirap ay lalaking tutukan sa magiging abala nito sa ulat sa akin. Sila naman ay, sino kumisipan mo ito? Saan ka naroon ngayon? Sumagot si Esther. Isang mo siya sa away, si Haman. At si Haman ay nangadoon sa tao sa harap ng hari at ng riyan. Galing na lalaki ang hari at nagpunta sa galing. Nagpunta sa galing. Naiwan mo na si Haman at mga nagpangakaawa kay Esther. Sa pagkakala ng mga sabi niya ang harap sa kanyang buhay. Dahil sa pagkakasal ito. Ang magkakaroon yun, sinabi ng isa sa mga tagapagin o sa hari. Sinabi ito sa isa ng mga tagapagin o ng hari, na si Haman ay nagawa ng isang bibitayan para kay Mordecai na naging pagkabuhay. Mana, ang taas ko ng bibitayan ay isang talapakan at naroon sa pagkabuhay ng bahay. Doon sa bibitayan, bukod sa kaya. Nilitan na nga ang sunaman na pawin ang kaya. Inirang si Mordecai bilang bagong punong ministro. Si Mordecai ay nagawa ng bagong proklamasyon. Pangalan ng hari na lahat ng mga mundo ay maaaring ipagpatuloy ang kanilang sarili